Ang hukbong sandatahan ng Pilipinas ay inaasahang magbabago ng kanilang priorities sa mga kagamitang kanilang bibilhin magmula ngayon. Sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa isang panayam na napaka-importante ng masensinang pagpaplano para sa third horizon ng AFP Modernization Program dahil hinahabol ngayon ng bansa na mabilisang mapalakas ang ating puwersa dahil napaka-unpredictable na ng China kung kailan tayo gagamitan ng puwersa militar. Ang China ngayon ay hindi nakitaan ng senyales ng pag-back down na ito'y aalis sa ating karagatan, bagkus ay mas lalong naging assertive ito sa pag-angkin ng halos lahat ng karagatan sa South China Sea. Ang Pilipinas, lalo na ang Philippine Navy at Philippine Air Force, ay kailangan ng paghandaan ang maaring mangyayari dahil hindi natin pwedeng ibigay ang ating mga teritoryo sa isang bansa na daan-daang milya ang layo ng kanyang mainland sa mga islang kanyang inaangking sa kanya. Sinusuri at pinag-aralan ng ating hukbong sandatahan ang mga kagamitang higit na kailangan upang mabilis at epektibong maipaglalaban ang mga islang nasa loob ng ating karagatan at inaasahang maisumati ito sa presidente bago matapos ang taon. Bukod sa mga urgent na mga armas pandigma na kailangan ng mabili, ay makikipagtulungan din sa Amerika at iba pang mga kaibigang bansa na kaalyado natin sa seguridad upang matukoy kung ano ang maaari nilang maitulong upang mapabilis palalo ang paglakas ng depensa ng Pilipinas at kung paano maisama ito sa interoperable system ng hukbong sandatahan upang higit itong maging kapaki-pakinabang sa depensa ng bansa. Sa nakaraang pagkomisyon ng bagong Cessna ISR aircraft na bigay ng Amerika, ay binanggit ni Teodoro na marami pang darating na mga kagamitan mula sa Amerika sa susunod na mga araw, ngunit hindi binanggit ni Teodoro kung ano-ano ang mga kagamitan na iyon. Binanggit din ni Teodoro sa kanyang talumpati na target nilang magiging isang contributor sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon, ang ating hukbong sandatahan, particular ang ating Navy at Air Force, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malakas na puwersang militar. Sinigundahan din ito ni AFP Chief of Staff General Romero Bronner Jr., at sinabing ito ang landas na tatahakin ng AFP ngayon. Matatandaan na merong ng mga nakalatag na mga kagamitang bibilhin para sa third horizon ng AFP Modernization Program, ngunit ang bagong direktibang ito ni Teodoro ay inaasahang makapagpabago sa mga klase ng mga kagamitang bibilhin at kung alin ang pinaka-prioridad na may power projection na ipagtanggol ang Kalayaan Island Group at ang exclusive economic zone ng bansa. Inatasan ni Teodoro ang AFP na repusuhin ang Horizon 3 procurement plans nito at ang diskarte sa pagtatanggol ng bansa para umayon sa kasalukuyan at hinaharap na banta sa seguridad ng ating teritoryo at sa rehiyon ng Asia. Sa pagkakataong ito, kailangang mahubog ang hukbong sandatahan na magkaroon ng puwersang nakahanay sa tinatawag na active posture at iiwanan ang nakaplano nitong passive posture. Ito ay nangangahulugang hindi kailangang sa lahat ng pagkakataon ay laging nasa defensive stance ang bansa na maghihintay muna ng pag-aatake mula sa kanyang adversary bago ito gumalaw. Sa kasalukuyang banta sa West Philippine Sea, ang hukbong sandatahan ay kailangang nakahandang umatake kung kinakailangan upang kanyang maipagtatanggol ang kanyang teritoryo. Ayon kay Teodoro, ang mga kagamitang bibilhin ay hindi kailangang ang pinakamura, kundi ang higit na epektibo at may mataas na antas ng kakayahan sa pagdepensa sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang lowest bidder at ang may pinakamagandang offer ang siyang nanalo sa mga acquisition project ng AFP. Ito ang dahilan kung bakit halos puro mga gawang South Korea ang ating nakukuha. Sa pagbabago ngayon ng hukbong sandatahan, sa pagpili ng mga bibiling kagamitan, ating inaasahang papasok na naman ulit ang mga kumpanyang nagmumula sa ibang bansa upang sumali sa mga gagawing bidding ng ating AFP. Ito ay nangangahulugan na kailangan ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea
na pagandahin ang specifications ng mga barkong kanilang i-offer, upang mapili sila ulit ng ating Navy, dahil maraming mga magagandang barko ang magmumula sa ibang bansa, na maaring mapili ng ating Philippine Navy. Kaya ang tanong ngayon, kaya ba ni Secretary Gibo Teodoro, na mabigyan ng kaukulang budget, ang mga kagamitang pandigma, na nakasaad sa bagong wishlist ng ating AFP? Para sa atin, kailangan nating bigyan ng pagkakataon si Teodoro, na ipakitang kaya niyang palalakasin ang sandatahang lakas ng ating bansa, dahil hindi niya ito isusulong, kung hindi niya nakikita ang pagsakatuparan nito. Hindi rin niya gagawin ang hakbang na ito, kung walang basbas at assurance na aprobahan ito, mula sa nakakataas sa kanya, ang Pangulo ng Bansa. Ang Amerika na ating kaalyado, na may sarili ding programa upang tulungang lumakas ang kapabilidad ng bansa, ay nakipag-ugnayan sa Pilipinas, kung ano ang mga kagamitang nais nating paglaanan ng pondo, upang kanila ding maplano ang maari nilang maibigay na kagamitan, at kung anong assistance ang maari nilang maitulong. Kaya naman, base sa power projection na ninanais ng ating Department of National Defense, ating inaasahan, na maaring gawing prioridad na ngayon, ang pagpapalakas ang offensive and defensive armaments ng 2 Jose Rizal class, at ng 3 Del Pilar class. Ito ang pinakamabilis na pagkakaroon ng depensa sa ngayon, habang hinahantay ang 8 mga bagong barko na ginagawa pa sa South Korea. Hindi rin nakakagulat, kung agad na malagyan ng long-range radar ang Pag-asa Island, upang agad nating makikita ngayon, ang mga nangyayari sa paligid nito, lalo na sa Ayungin Shoal, na palaging nangyayari ang komprontasyon. Ang pagdagdag pa ng BrahMos anti-ship missiles na nakapwesto sa Palawan, ang maaring mas unang mabili ng ating AFP. Bagamat wala pa tayong narinig tungkol dito, ngunit hindi rin imposibleng kukuha agad ng second-hand na submarine ng ating Navy, upang magkaroon ng agarang, elements of surprise, na ating maibigay sa ating kaaway. Ang pagbawi sa Pag-asa Island, mula sa kamay ng mga kalaban, ay maaring isa na sa isinaalang-alang ng ating AFP, na hindi malayong mangyari. Kung magkaganon, ay kailangan talaga natin ang tulong mula sa ating mga kaalyado, dahil base sa mga barko na meron ang ating Navy, bagamat meron tayong 2 Tarlac-class landing dock platform, ay may matinding kakulangan pa ang bansa, sa domain and awareness, communication, and surveillance, upang epektibong mapasok ang lugar na hawak na ng kaaway.